Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? At welcome po sa Usapang Born Again. Ako po si Brother Dong Galang at ngayon po ay meron akong mga mahalagang bagay na nais i-share sa inyo. Alam po ninyo mga kapatid, kung kayo po ay subscriber ng aking channel, marahil nagtataka kayo kung bakit mahigit 3 buwan akong hindi nakapag-vlog at nabitin po kayo marahil doon sa ipinangako ko na ako ay magtuturo ng homiletics, hermeneutics. Kumbaga, sino yung gusto mag-preach po? Well, meron po kasing nangyari mga kapatid at yan po ay masasabi kong may magandang nangyari sa buhay naming mag-asawa. At ito po ay nais kong ibahagi sa inyong ngayong gabi. Gabi po ngayon At nais ko pong i-share sa inyo kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay namin. Well, umpisahan ko po ng ganito mga kapatid. Ako po ay naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Siguro more than 25 years na. More than 25 years. Kasi po, we've started 1991 pa Kaya lang, under El Shaddai, at hindi kami nagtagal, palipat-lipat po kami, born again, ganun. At in fact, ako po ay binata pa lang, way back 1986, choir na po ako ng simbahan ng Concepcion, Marikina. Ngayon po, ang akin pong ipapatotoo sa inyo ay yung kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. Lalong-lalo na sa buhay naming pamilya at lalong higit sa buhay naming mag-asawa bilang mga naglilingkod sa Diyos. Napakabuti po ng Panginoon mga kapatid. Kagaya po ng sinasabi ko, uumpisahan ko to sa mga ministry na kung saan ay ibabalik ko pa siya sa way back 1986, 87, 88 kasi po, yan yung mga panahon na niligawan ko po ang aking asawa. Nagkakilala kami sa simbahan at naging magkasintahan kami. Kami po ay nakasal ng early 90s at ako po ay nagtrabaho bilang isang college professor. Pero syempre, hindi muna ako college professor. College instructor pa lang po ako hanggang sa katagalan po for the last 16 years po, from 1990 hanggang 2006, na-reach ko po yung Associate Professor 4. At ito po ay nakamit ko sa school na kung saan ay doon ako nagtatrabaho sa loob ng 16 na taon sa Roosevelt College. Ang asawa ko naman po ay plain housewife lang. Siya po ay naging mabuting asawa, naging mabuting ina sa 3 naming mga anak. Sa kasalukuyan po, si Gabriel ay may asawa na, si Ana ay may asawa na, si Miguel na lang ang wala. So may apo na ho ako, 2. Isa po kay Gabriel at isa po kay Ana. Yun po ang aming background mga kapatid. Na ako po ay dating nagtuturo, isa po akong part of the academe. At dahil po dyan ay naging maalwan din naman po ang aming kabuhayan. At isa sa pinaka-significant po na nangyayari sa buhay namin, kami po'y lingkod ng Diyos. Bago pa lang po kami talaga ikasal ni Rowena, kami po ay naglilingkod na sa simbahan. At ang paniniwala namin, kaya kami naglilingkod sa simbahan dahil naglilingkod kami sa Diyos. Or much better kung sabihin natin kaya ka nagseserve sa simbahan kasi mahal mo ang Diyos. Totoo po yun. Mahal namin parehas ang Diyos. Doon kami nagtutugma ng aking asawa. Kaya lang, may mga panahon po na kung saan ay sa katagalan ng pagsali namin sa mga ministry, na-involve po kami sa church. Hanggang sa 2006, ako po ay nag-file ng early retirement at nag-full-time na po ako sa ministry. Tapos po ay inordain po ako bilang isang pastor na kung saan
ay may na-pioneer po akong church sa Antipolo. Okay, na-pioneer ko po yan dito po sa may Barangay Mayamot, sa may Masinag po, mga kapatid. Well, sa tinakbo ng panahon ay ang paglilingkod po namin, masasabi ko talagang nakaka-bless sapagkat nakikita namin ang katapatan ng Panginoon na kung saan ay lagi namin siyang nakakasama sa bawat galaw ng ministry namin, sa bawat paglilingkod namin. Kaya lang, hindi rin maaalis na sa paglilingkod, may mga sakit sa puso na nararanasan ng isang pastor na kagaya ko. Okay? Sabihin na natin na kami po, bagamat maganda ang ministry, financially hindi po kami maayos. Unlike nung ako po ay nasa school, financially maganda pero wala ako sa ministry. So nung ako po ay nag-quit na sa academe, nag-retire at nag-full-time sa ministry, doon ko po nakita yung struggle, yung financial struggle ng isang ama, isang padre de pamilya na may mga anak ka na nag-aaral. Pero gayon pa man, ang katapatan ng Diyos, nandun pa rin, tumutuloy-tuloy pa rin sapagkat nagkaroon pa nga po kami ng butika ng The Generics Pharmacy. Ngayon, ang nangyari po ay sa tinakbo ng panahon, ang pinakamabigat po na naranasan namin ay 2018. Okay, 2018. Nung sabihan na po kami na aalis na kayo dito at dapat humanap na kayo ng ibang matitirahan. Okay, sinabihan po kami noon. At yun po ay isang bahay sa Summer Homes at hanap kami ng matitirahan hanggang sa nakiusap kami sa bahay ng aking kapatid doon sa kanyang bodega na doon kami tumira. Okay? At kami po ay lumipat doon. Kung hindi ako nagkakamali, lumipat po kami doon ng mga panahong 2018. Okay? At almost 1 year din po kami nagdoon na nakatira ng aking pamilya. Kaya lang, pagdating ko po galing sa mission, ako po ay pinadala sa Macau. Pagdating ko po, sinabihan na po ang asawa ko na magbalot-balot na kami at humanap kami ng ibang matitirahan. So lumalabas po from 2018 hanggang 2019 ng September po ay talagang sinabihan na po kami na hindi na kami talaga pwedeng tumira dahil ipagbibili niya na raw yung kanyang bodega. So naniniwala naman ako sa kanyang rason, kaya lang nakikiusap ako na baka sakali pwede ay yung bunso ko ay makatapos muna ng kolehiyo. Kasi po, yung dalawa tapos na nagtatrabaho na po Yung isa ko ay hindi. Kaya lang hindi ako napagbigyan. Ang nangyari po doon, hindi kami makakita ng lugar hanggang sa tumira kami sa church. Okay, 2019 September, tumira po kami sa church. Doon po kami nagpasko, 2020, January 2020, February, pagdating po ng March, nasa church po kami. Naku, nag-lockdown mga kapatid. Nag-lockdown. Hanggang sa ang finances po namin ay wala talaga. Okay? Nabubuhay lang po ako sa mga love gift ng Bible study. May iba Bible study ako, abutan ako ng 300 pesos. 400, 500 pag malaki-laki. Tapos yun po, nagkataon lang marami akong Bible study. Kaya sa isang linggo ay almost 1,000 po ang naiipon namin kasi may 350, may 300. 3 beses po ako nagba-Bible study. Kaya lang, nung mag-lockdown, lahat po ng Bible study nawala. So nawalan po kami ng source of income. Hanggang sa meron pa rin open opportunity nung lockdown na yon na kung saan ay ginamit po ang inyong lingkod na magbenta ng mga lutong ulam sa isang palengke sa Cubao. Okay?
At kahit po lockdown, dumadaan po ako sa checkpoint. Yung mga niluto po namin ng asawa ko ay itinatawid po namin. Sinasabi namin na kailangan namin maghatid ng mga lutong ulam sa Q-Mart dahil ang mga kantina pinasara eh. So, yung March, April, May na yun, June, naghahatid po ako ng ulam doon at doon po nakasurvive po kami. Meron po kasi kaming contact doon na siya pong pinapadalhan namin ng pagkain at yung ibang tindahan ay secondary na lang. Okay? At sa gitna po ng mga ECQ, GCQ, MECQ na yan, nandoon po kami sa church nakatira. Nung medyo lumuwag-luwag na, nakakita po ako ng isang apartment dito po sa may Sumulong, malapit sa Lopezville. Ang apartment na ito ay may potential sa pagninegosyo dahil naka-roll up po yung ibaba. Pwede kang magtinda sa baba, tapos pwede kang tumira sa taas. Kaya lang ang problema, ang mahal ng upa. Parang nasa 25,000. Humihingi siya ng 3 buwan. Okay? Ang naiipon lang naman namin sa pagtitinda ko ng mga ulam-ulam, wala pang 5,000. Okay? At hindi ko po makakalimutan ng isang napaka-special na babae na kaibigan namin. Ang pangalan niya, Girly. Si Sister Girly. Sabi ko, sis, may nakita akong lugar. Pwede namin tirahan, doon kami mag-uumpisa. Baka gusto mong bilhin yung Tamaraw ko. May Toyota Tamaraw po ako eh. Sabi ko, benta ko sa iyo kahit 75 lang. Okay? Alam mo ninyo, binigyan niya ako ng 80,000. Oras na yun. O sabi ko, dadali ko yung Tamaraw dito. Sabi niya, hindi ko naman kinukuha. Gamitin mo yun, umalis ko. Sabi niya, bumalik ka na agad, pastor. Sabi niya, bayaran mo, baka may makakuha ng iba. Alam mo ninyo, hindi ko yung makalimutan sapagkat parang wala pang 10 minutes, nagpapaliwanag lang ako. Immediately, yung benta ng kanyang pwesto ng araw na yun, inabot niya sa akin, tinali niya ng goma, tapos inatid ko kaagad. Napakabuti po ng Panginoon. Natira po kami dun from 2020 at hanggang 2022. Nakailan ba? 21, 22, 23, 24. Naka 2024 po kami. Okay? So, nakuha ko po yun. Nagtinda po kami ng gulay. And then, nagtinda po ako ng sisig. And then, nirealize namin na yung sisig mas malakas kaysa sa gulay. Palibasa, ang passion po namin mag-asawa ay magluto. Ang ginawa po namin, ano kaya gawin natin itong karinderya? Kasi yung nasa harap namin, lakas eh. Yung sisig ko humihina. Ginawa ko po yung lehitimong karinderya na may mga lutong ulam. Ang lakas po, mga kapatid. Kaya lang, doon po sa kwentong yun, may isang pangyayari po naman na may kinalaman sa aking ministry. Ako po ay sa buong pag-aakala ko na sa tahimik kong mundo ay may nagkwento sa akin na pinuntahan ako ng isang kaibigan. Okay, sabi niya, may sasabihin kami sa iyo, ganyan. Ikaw ay parang hindi na muna mag-preach, hindi ka na muna magtoto. Bakit? Sabi ko gano'n. Okay? Well, anyway, sa akin naman, mag-preach ako at hindi, wala namang problema eh. Okay, sabi niya, aanuhin ka na muna ni Pastor Alan, sabi sa akin. Hindi, sabi ko, sige, okay lang. Ang ginawa ko, tinatawagan ko po yung pastor na leader. Ayaw sumagot. Tapos kinabukasan, nung sumagot na siya, naku, ako po pala'y tinanggal. Tinanggal. Sakit po ng pakiramdam ko doon. Sa matagal na panahon na paglilingkod ko, wala akong naranasan na due process sa kabila po ng akin pong pag-serve. Hindi na-measure yun. Ito pong parang leader na to ay siguro dahil sa napwesto siya bilang isang bishop eh.
Tapos nagtuturo siya online doon sa parang mga ministry enhancement program na naka-Zoom. Tapos siguro nire-require niya ako. Wala naman kami internet. Nakatira kami sa church at nagtitinda ako ng ulam. Tapos minamandatory niya na pag hindi ka nag-a-attend sa kanya, ay hindi ka magpipreach. Sa loob-loob ko lang, ano pakialam ko? Di wag, di ba? Ikaw na magaling, sabi ko gano'n. Nung maga po, nag-reply po yun. Ang senior niya po sa akin ay screenshot ng mga sumbong nung isang tao, nung pastor, na dumalaw sa akin, na siyang nag-i-inform sa akin. Lumalabas mga kapatid, dino-double cross ako nung mismong taong ito na ang promotor rin pala, siya rin. Lalo akong nagalit po sapagkat itong taong ito na parang nagpunta pa sa bahay, pinadalan ko pa ng mga gulay, isang kaibigan na itinuring kong matalik na kaibigan. Siya po ang aking assistant pastor, dinevelop, tinrain, and then tatraidorin ka. Samang-sama ang loob ko. Ito namang naging leader na bishop, walang utak, di ba? Parang walang puso, walang consideration. May pinagdadaanan kami mabigat na hindi man lang kami pinuntahan. Okay? Parang parang bang binabasa ko tong parang bagong pumalit na bishop, parang nasa taas siya na mahirap abutin. Walang humility. Ang ginawa ko, tinanggap ko yung sinasabi nila at alam ko na mangyayari, sisipakin na ako sa pwesto. Ako po ay naging missionary, ako po ay naging pioneering pastor, ako po ay nagkaroon ng malaking contribution sa church na yan. Okay. Kumbaga, madami po akong legacy na natayo sa church na yan. In fact, dyan po ako na-ordain. Pero hindi po yung leader na yun. Yung unang leader po, na ninong ko sa kasal, ninong namin ni Rowena. Hanggang sa ayoko na. Kasi para bang na-set aside yung pangarap namin ni Rowena dahil nga puro kami ministry. Tapos, lahat ng pangarap namin na isang tabi dahil puro ministry. Sinabi ko yung kay Wing sinabi ko sa Asar. Sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, marami tayong pangarap. Hanggang ngayon, hindi pa natin nakakamit. Marami tayong plano. Gusto natin mangyari. Pero hindi pa natin nakukuha. Marami tayong magagandang bagay na gusto mangyari. Kaso, wala Ako may kasalanan, patawarin mo ako. Naisang tabi kasi ang lahat ng pangarap natin sa hangad natin maglingkod sa Panginoon. Ang asawa ko naman, sabi niya, huwag kang mag-alala, ayos lang yan, sabi niya. Nung time na yun po, nasa church po kami nakatira. Na para bang naaawa na ako sa sarili ko kasi parang wala nang direksyon yung buhay namin. Pero ang ganda pa rin na sinabi na asawa ko. Sabi niya, alam mo ba, yung paglapit mo sa Panginoon, nakakilala ko sa Panginoon. Nakakilala ang mga anak natin sa Panginoon. Naglingkod ang mga anak natin sa Panginoon. Ako naman, na-introduce ko ang Panginoon sa kapatid kong babae. At siya namang na-introduce niya sa buong pamilya. Kumbaga, nakakilala ang buong clan ng aking pamilya dahil sa akin, pero yun ay dahil sa iyo. Nakakilala ang pamilya mo sa Panginoon dahil sa iyo. So, kumbaga, para bang kung meron man akong pagkukulang na na-set aside yung pangarap, ito po ay bunga rin. Nagbunga rin na maganda sapagkat na born again po ang partido ng pamilya ko at ang partido ng asawa ko. Sabi niya, okay lang yun. Ayun. Tapos po dun, hanggang sa sabi ko, ikaw na lang ang mag-church, dito lang sa bahay. Tapos yun po, nagluluto na lang po kami ng ulam. Maraming pastor na dumadalaw sa amin.
Sinasabihan kami na, "Pastor, meron ka pa rin panawagan. Once a pastor, always a pastor." Gano'n. Sabi ko, sige, okay. Tapos may ibang church naman na yung maya sa akin. Pero parang nabingin na ako. Sabi ko, yung natitira ko pang mga panahon ay paglalaanan naman ko naman ang asawa ko. At yung pangarap namin na hindi ko pa nakakamit. Wala pa kaming bahay eh. Sabi ko, no. Okay. Nagkaroon mo kami ng sasakyan, bigay ng anak namin babae. Para gano'n. Yun. Hanggang sa doon po sa karinderya na yun, ay dinalaw ako ng isang dating kasama. At sinabihan niya ako na, "Umaten ka dito," sabi niya. Yung lahat daw na nagsialis doon sa amin dating church, nandun daw. Hindi, umaten naman ako. Tapos winelcome ako, maganda pagtanggap. Nakita ko rin yung dati kong bishop. Kaya lang parang kahit anong gawin kong pilit na ipasok sarili ko, parang wala akong nararamdaman na panawagan doon. Hanggang sa may ibang tao pa na lumapit sa akin. Sabi ko, "Ba't gusto niyo ba ako ibalik sa ministry?" Sabi ko, "Buti papunta tayo sa Prayer Mountain." At nagpunta po kami sa Prayer Mountain. Sa Antipolo po yun, Touch of Glory Prayer Mountain. And then, nagpray po ako. Sabi ko, "Panginoon, kung ibabalik mo ako sa ministry, ang hiling ko ay bigyan mo ako ng panibagong breed ng mga men and women na makakasama ko, na hindi manggagaling sa mga dating church na pinanggalingan ko. For sure, kung magtatayo ako ng church at magre-recruit ako sa dati kong church, may masasabi sila sa akin. Pero kung ang i-develop ko ay bagong breed, hindi galing sa kanila, wala sila masasabi." Alam mo ninyo, nung sinabi ko yun, para wala pang isang linggo, sinagot ng Diyos yun. May nagpunta sa tindahan, "Kuya Dong," sabi ko, "long time no see." Galing siya na Oman. Tapos ni-recruit niya. Ito po yung mga way back nung ako po ay head pa ng youth. At ang mga kabataang ito ay parang mga high school pa lang, first year college. Tapos mga professional na, ang yayaman na. Sabi niya, "Tayo tayo ng church. Ipa-finance namin." Naku po, mga kapatid, napatingin ako sa Lord. Lord, mukhang answered prayer. Initially, binuksan ko po yung church as El Gibor Church. Kaya lang, umpisa pa lang meron ng kontrobersya nangyayari. Hanggang sa sinabi ko, "Lord, ako ay hindi mag-El Gibor." Sabi ng Panginoon sa akin, "Listen to the music." Okay. At ang napakinggan ko po ay, ang lyrics niya ay, "When the music fades and all is stripped away, I will simply come, knowing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Lord, I will give you more than a song. For a song in itself is not what you require. You search much deeper within the way things appear. Lord, you're looking into my heart." Tapos ang chorus nun "Lord, I'm coming back to the heart of worship. Because it's all about you." So nagrema po yun hanggang sa ang itinayo kong pangalan ng church ay Jesus Heart of Worship Church. Okay. Ang liit lang po ng church namin, wala pa kami 20. Kasi po ayoko ng masyadong maraming mga boses, maraming ingay, hindi naman paramihan eh. Tapos po nun, may karinderya kami. Nagbukas na kami ng initial doon sa karinderya hanggang sa nalipat kami sa Chowking. Tapos po, nung malakas na yung karinderya namin, pinaalis kami kasi nga malakas. Tapos nalipat na po kami sa Somerville. At doon po natira ako sa unit number 5 at natira po ang church sa unit number 1.
At dun po sa unit number 1 po, sa second floor, nandun po yung opisina ko. At dun po ako nagbukas ng YouTube channel ko na Usapang Born Again. Yun po. From 2024, tapos 2026, February, birthday ko. Kasi pinanganak po ako 1966. Yun po. Ako po ay niregaluhan ng aking mga anak ng isang surprise birthday. Meron ako natanggap ng mga cash gift. Kinalunisan, pumunta ako sa Oscar, senior citizen. Nakatanggap ako yung mayor ng cash gift din, 2,000. Tapos inasikaso ko na po yung aking SSS. Tapos may natanggap po akong lump sum. Tuloy-tuloy po yun. Sabi ko, dami ko pera. Sabi ko, iipunin ko to pambayad ng renta namin. And then, isang almusal, kumakain kami mag-asawa. Tinawagan si Wayne. Pag-ring, Uneng, sabi niya, yung nakatira doon sa bahay ay umalis. Sabi niya, ang gusto ko, ikaw natitira doon. Puntahan niyo ni Dong, sabi punta. At alam mo ninyo, mahabang kwento yun eh. May konti pang diskusyon ang nangyari. Pero in the end, ay sinabihan ni nanay ang asawa ko na yung bahay na yan mapupunta sa iyo. At ang bahay na yun ay ito. Okay? So, nakasampung lipat po kami ng bahay. May bahay kami natira na binabaha. May bahay kami natira na studio type. May bahay kami natira na bodega. May bahay kami natira na church. May bahay kami natira na tabi ng kalsada at maingay dahil karinderya yung bahay namin. And then, lahat yun puro nangungupahan lang kami. Sa tahanang ito, kami po ay hindi nangungupahan. Kami po ay home owner. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat ibinigay niya to sa amin. Sa haba ng kwento ko, isa lang po ang na-realize ko. Patuloy kang manampalataya sa Panginoon. Hintayin mo ang nakatakdang regalo niya sa iyo. Magugulat ka sa isang sorpresang ibibigay niya. Lalo na kapag nanatili kang tapat sa Kanya at sa Kanyang salita. Yan ang naranasan ko eh. At ni sa hinagap, hindi ko akalain na magkakabahay kami ni Weng. Pero eto na, ang ganda ng bahay natin. Okay? Simple lang. At ngayon po, ako po ay babalik na sa pagbablog. Iba na yung background at laging gabi para nang sa ganun po hindi naman ako makaistorbo ng kapitbahay. At humingi ako ng paumanhin kung bakit ako nawala sa loob ng 3 buwan. Mga ka-worship, isa lang po masasabi ko. Ang Diyos, kahit kailan, hindi siya nagkulang. Napakabuti ng Panginoon. Ang katibayan ko, ang aking asawa, ay ang pisikal na regalong ito na uulitin ko, ni sa hinagap, hindi namin akalain na ibibigay sa amin. So to God be the glory po. Sa Kanya lang ang kapurihan. So yun lamang po. Ako po si Brother Dong Galang at sa magitan ng Usapang Born Again, pansamantala ako magpapaalam. Sa susunod na mga video, ako po'y magtuturo na. Mag-iwan ako sa inyo ng pagpapala. God bless you and see you next time. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.